Dad, bakit naman ganito? Bakit mo naman ako ilalagay sa ganitong sitwasyon? Sambit ni Maya matapos marinig ang hindi kaaya-ayang pasya ng ama. Anak, dati ko na ito sinabi sa'yo at kasunduan namin ito ng kumpare ko na kapag babae at lalaki ang anak namin ay ipapakasal namin sila sa isa't isa. Ngayon, you reach the right age, anak. At sa tingin ko, tamang oras na ito para ipakasal ka. Isa pa, wala ka namang nobyo. Second, para din ito sa ating kumpanya para mas mapalakas ito kung mayroon tayong kinikilalang alyansa. Maya, my daughter, please, pumayag ka na. Masuyong wika ng ama at napailing si Maya. Alam ni Maya sa kanyang sarili na kahit hindi siya papayag ay mangyayari pa rin ang gusto ng kanyang ama. Kaya't bumuntong hininga muna siya bago sumagot. Alright, Dad. Wala naman akong magagawa. Kahit hindi ako pumayag, diba? Pero may hihilingin lang sana ako mula sa'yo. And what is it, anak? New house? A bunch of new collections of jewelries? Car, condo? Tell me what you want, and I will give you anything you wish for. Freedom, Dad. Sagot niya at nawala ang ngiti sa labi ng kanyang ama. Say that again, Maya. Freedom, Dad. I wanted freedom. Far from you, far from your power. I want to be free from your influence. I want to live like a normal person. Gusto kong maranasan mabuhay na parang isang normal na tao na kagaya ng iba. Bakit, anak? Hindi ka ba masaya sa akin? Ayaw mo ba sa buhay na ibinibigay ko sa'yo? Anak, dugo, pawis at buong buhay ko ang inilaan ko para sa lahat ng ito. Para maibigay ko ang maayos na buhay sa'yo. I work hard for you, Maya. Dad, no. Please, don't misunderstand me. Hindi ganyan ang nais kong iparating sa'yo. Saad niya at umupo sa sofa at pinagdaop ang kanyang mga palad. Habang ang kanyang ama ay umupo rin sa sofa at hinarap siya. Then tell me, Maya, why? Daddy, with your power, everyone bows to me. Everyone respects me. Everyone loves me. And it's because of you. Because you have the influence, you have that power. Kaya minsan napapaisip ako kung ano kayang magiging trato ng tao sa akin kung wala ako sa poder mo. Kung wala ako sa ilalim ng kapangyarihan mo. I wanna know, Dad, kung rerespetuhin pa ba nila ako kung wala ka. That's why I wanna experience a normal life para masagot ang mga katanungan ko sa sarili ko. Tapos ngayon, ipapakasal mo ako sa lalaking mayaman din. Kaya paano na ako? Yung tunay na ako. Yung kakayahan ko. Malayo sa kapangyarihan niyo. Malayo sa kapangyarihan mo at sa magiging asawa ko. Naiintindihan mo ba ako, Dad? Kung hindi ay hinihiling ko sa iyo na intindihin mo ako. Yun ang gusto kong maranasan. Aniya sa ama at napasandal ang likod nito sa sofa at matagal niyang tinitigan ng anak bago muling nagsalita. That is what you meant about freedom? Yes, Dad. Maibibigay mo ba to sa akin? I don't know. I'm still thinking. Dad, please? Did you really want to do this? Yes, Dad. Are you 100% serious about this? I am dead serious, Daddy. Okay. It's hard for me, but if you really want to do this, then I'll set you free. From now on, you can live the life you want. Talaga, Dad? Oh, I love you, Dad. Thank you so much. Galak na sambit ni Maya, tsaka niyakap ng mahigpit ang ama at pinugpog ng halik ang pisngi nito. Oh, you're the best, Dad. And I love you so much. Dugtong pa niya at tinapik nito ang kanyang balikat. You're my princess, and I will give you everything you want, even your freedom. Starting today, you will live your life alone like you always wanted. But just hold on. Tatawagan ko lang ang sekretary ko at ipapabili kita ng bagong kondo, kotse at 10 million na allowance. Dad, hindi nga ganyan ang gusto ko. I'm just making sure na mabubuhay ka pa rin ng maayos kahit wala ka sa tabi ko. Dad. Alright. No money, no cars, no condo. Eh di saan ka matutulog? Anong kakainin mo? Ay, ako nang bahala, Dad. Kaya ko to. Just give me 50.
50 million? That's easy. Sandali lang. Tatawagan ko lang. Dad, hindi naman 50 million na hinihingi ko eh. Then what? 50,000? That's too small, anak. I can give you more. Daddy naman, I just need 50. 50? What exactly? 50 pesos. 50 pesos? What? Hell no! That's all I need, Dad. Really? Ano bang kayang gawin ng 50 pesos, anak? Hindi nito mabibili ang isang perasong paborito mong panty. Ni hindi nga nito kayang bilhin ang gusto mong ice cream. It can't even afford one meal. Oh God, are you dead serious about 50 pesos? Anak, kulang pa nga ito para sa gasolina ng kotse mo. Isa pa, wala ako ganyang kaliit na pera sa bulsa. Oh Lord, I can't. You will never live a poor life, anak. No way. Binabawi ko na ang pagpayag ko kanina. Dad, kung hindi mo ako papayagan, hindi din ako magpapakasal sa lalaking gusto mo. But my daughter. Please? Oh hell. Talaga bang hindi kita mapipigilan? Daddy, sigurado ako sa pasya ko. Alright. Alright. Maring! Maring! Tawag nito sa kasambahay at dali-dali itong lumapit. Ano po yun, Don Juanito? May 50 pesos ka ba? 50 pesos po. Sandali, titingnan ko ang bulsa ko. Sagot ng katulong at binilang ang sukli niya sa bulsa. 48, 49. Ay, wala na akong 50 pesos, Don Juanito. Kulang ito ng piso. That's all right. Pwede ko bang hingin yan, Manang Maring? Wika ni Maya at hindi nagdalawang isip ang katulong na ibigay ito sa kanya. Opo, ito po Pero madam, anong gagawin mo sa 49 pesos? Your 49 pesos will help me grow as a woman, Manang Maring. And Dad, can you give it to Manang Maring, that 50,000, kapalit nitong barya niya? Thank you. And Dad, I have to go. I love you. Bye. Paalam niya sa ama. Ngunit imbis na hayaan siya, ay sinundan siya nito hanggang sa labas ng bahay at puno ng pag-aalala ang mukha nito. No way! Naiinitan ang anak ko! Umbrella! Sigaw ni Don at dali-dali namang pinayungan ng guard si Maya. Anong ginagawa mo? Kunot noong tanong ni Maya at nagkibit balikat ito sa kanya. Utos po ito ni Don, madam. Sagot niya. Kaya't masamang tiningnan ni Maya ang kanyang ama. Dad! I told you naman, di ba? Anya sa ama at nagtaas ito ng dalawang kamay. Alright, anak. I just can't handle na naiinitan ka. Paano kung umitim ka? Paano ang kutis mo? Pagpapawisan ka ng sobra-sobra, anak. Sagot nito at nauubusan na ng pasensya si Maya sa pagka-overprotective ng kanyang ama. Dad, hiningi ko ito sa iyo kasi kaya ko. So please, Dad, let me do this alone without you worrying about me. Sagot niya, tumalikod na lang ang Don upang hindi makita ang anak at baka pigilan pa niya ito. Dahil dito ay tuluyan ng umalis si Maya. Sumakay sa jeep at nakipagsiksikan sa ibang mga taong nakasakay doon at napagtanto na hindi pala madali ang sumakay sa jeep. May mga nagpapalipad ng buhok at kulang na lang ay maging pansit na gustong ipakain sa kanya. May isa namang ang lakas ng loob makataas ng kamay pero ang lakas ng putok. At mayroon ding mga taong mala Spider-Man kung makatalon at makabitin sa jeep. Dahil sa nakikita ni Maya, ay naisip niyang hindi pala madali ang mamuhay ng simple. May iba't ibang mga diskarte ang mga tao at ang iba naman ay may kakaibang masamang amoy na naghahasik ng lagim sa buong kalupaan. Hindi nagtagal ay narating ni Maya ang nais niyang puntahan. Sa lugar na yon ay bahagya siyang naglakad-lakad dala ang kanyang personal information. Hindi kalayuan mula sa kanyang paglalakad ay may nakita siyang karatula kaya't binasa niya ito. Looking for a yaya that is good at handling a kid, understanding and patient, with good sense of humor, yet can scold the kid when he's wrong. Salary will be discussed during the interview. Basa niya sa karatula at napangiti siyang lumapit rito at agad na nag-doorbell. Mula sa loob ng mansyon ay rinig ni Byron ang doorbell. Akmang tatayo sana siya nang pigilan siya ng kanyang anak. Daddy, sama nga ako. Sama ako sa office mo. Play tayo doon. Kumbinsi ng bata. Aling Susan, pakibuksan nga po ng gate para sa tao sa labas. Utos ni Byron at hinawakan ang pisngi ng batang lalaki. Gabriel, anak.
Hindi ka pwedeng sumama sa akin sa company kasi busy ako doon. I don't have the time to play with you. Pero next time, maglalaro tayong dalawa. Okay? Lagi na lang. Palagi na lang. Always walang time for me, Daddy. Hindi mo ako love. I love you, Gabriel. Kung love mo ko, edi bigyan mo ako ng mommy para may kaplay ako. Demanda nito. At walang maisagot si Byron. Busy siya sa kanyang office at busy pa siya sa pag-aalaga kay Gabriel. Kaya wala na siyang oras para maghanap ng mapapangasawa. Sa office pa nga lang at kay Gabriel ubos na ang oras niya Kaya ang paghahanap ng mapapangasawa ay kay hirap gawin para kay Byron. Gabriel, hindi pa ba ako enough para sa'yo? Enough, Daddy. Pero lagi ka kasing wala. Tapos yung maids, ang lagi kong kasama. You make time with me pero so little naman. That's why I want a mommy. If may mommy ako, may mag-aalaga sa iyo and make you happy. Also, may mag-aalaga din sa akin and feels like I have a complete family. Diba? Wika ni Gabriel at tila kinukurot-kurot ang puso ni Byron sa narinig. May mommy ka naman, di ba? Anya rito at nalungkot ang mukha ng bata. Yes, but she's not with me. Hindi niya ako gustong makita. Hindi niya ako love, Daddy. Naluluhan itong sagot kaya niyakap ni Byron ang bata at hinapuhap ang likod nito. It's okay, baby. Don't cry. Daddy's here and I love you so much. Anya sa bata, ngunit umiyak lang ito nang umiyak. Daddy, bakit hindi ako love ng mommy ko? Hindi ba ako cute? Hindi ba ako pogi? Kasi yung classmate ko sa school, love sila ng mommy nila Tapos ako, Sambit ni Gabriel at hirap na hirap itong magpatuloy sa pagsasalita dahil sa sakit na nararamdaman nito. Baby, it's okay. Your mom have reasons, kaya tahan ka na. Okay? Will you be happy if maghahanap ng wife si Daddy para may mommy ka na? Anya sa bata at bigla itong tumigil sa pag-iyak at agad na nagpunas ng mga luha sa mata. talaga, Daddy? Mag-search ka ng mommy for me? That means magkakaroon ako ng complete family? Gusto mo yan? Tanong ni Byron at ngising, tumangutang ang bata bilang tugon at biglang nagsalita ang isang kasambahay. Sir Byron, ito po yung babae na nag-doorbell sa labas. Wika ng kasambahay at napalingon si Byron rito at agad napako ang kanyang atensyon sa kasama nitong dalaga. Magandang tanghali po, sir. Bati ni Maya. You're here for... Tanong ni Byron at kinalabit ni Gabriel ang kanyang kamay. What is it, Gab? Anya sa anak at sumenyas ito sa kanya na nais nitong bumulong kaya't yumuko siya rito. Daddy, I want her to be my mom. Tura ng bata sa kanya na kinagulat ni Byron. Gabriel, behave. She's not here for that. But I want her, Daddy. Sagot ng bata at binalingang ng atensyon si Maya. May I ask a question, beautiful woman? Anito at ngiting napatas ang kilay ng dalaga dahil tila parang binata na kung magsalita ang bata. At ano iyon, poging bata? Turad niya at tuwang-tuwa si Gabriel matapos niyang matawag na pogi at para sa kanya ay ang dalaga ang nais niyang maging mommy. Do you have a boyfriend? Gabriel, why do you want to know if she has a boyfriend? Anong klaseng tanong yan? Miss, pagpasensya mo ng anak ko ha. Talagang makulit ang dila niyan Daddy, it's just a simple question. So, beautiful lady, may boyfriend ka na ba? Ulit nitong tanong sa dalaga at napatawa si Maya. Wala akong boyfriend, handsome little man. That's good. Just so you know, my daddy is single. You can take his heart po. Gabriel, ikaw talagang bata ka. Shut up na ha. No more talks. Wika ni Byron at binalik ang tingin sa dalaga. I'm sorry, miss. Bata pa Maraming alam. Just don't mind him, whatever he say. Okay lang po. Naiintindihan ko naman po ang mga bata. At likas sa kanilang maging madaldal at maraming tanong. Tura ni Maya rito. Daddy, she's beautiful. Singit ni Gabriel at pinandilatan nito ng mga mata ni Byron. Gabriel, I said enough. Saway nito at maktol na tumahimik ang bata. Nang makita ni Byron na wala nang balak sumagot pa si Gabriel, ay muli niyang ibinalik ang kanyang atensyon sa dalaga. Miss, ano nga palang pakay mo at naparito ka? At nakita ko po kasi yung karatula sa labas na kailangan niyo po ng yaya.
Nandito po ako para doon. Gusto ko po sanang mag-apply. Turan niya at namulsa si Byron. Then, come with me. Anito, at sumunod rito ang dalaga. Kasalukuyang nasa isang silid na ngayon si Maya kasama si Byron at magkaharap sila sa iisang mesa. Gwapo si Byron at hindi mapigilan ni Maya ang humanga rito. Ibang klase siya. Seryoso ang mukha pero nag-uumapaw ang taglay na kagwapuhan. Kahit maluwag sa kanyang manipis niyang damit, humahagod pa rin to sa makisig niyang dibdib. I wonder kung gaano kagandang abs niya. Ang lalaking to parang Greek god. Kakaibang taglay niyang katangian. Mangha niyang sambit at titig na titig sa itsura ng binata. Miss? Hey miss. Pukaw atensyon ni Byron sa tulalang dalaga. Miss. Ha? May sinasabi ka na po ba? Sabat niya nang marinig ang pagbagsak nitong boses at nakaramdam siya ng hiya sa kanyang sarili at pinadaop ng binatang dalawang palad nito at mabigat na bumuntong hininga. Mabigat ang presensya ni Byron na parang binabalot ito ng kadiliman, ngunit ang kagwapuhan nito ang nagbibigay liwanag sa buong paligid. Miss, hiring kami ng yaya na hindi tanga, just so you know. Look, bata ang aalagaan mo. Maliit pa at makulit. Bakit ka nag-apply dito kung lutang lang palang isipan mo? Wika ng binata at para itong malaking sampal sa pagmumukha ng dalaga. Gayon pa man ay tinatagan niya ang kanyang loob. Sir, pasensya na po sa kinilos ko kanina pero magagawa ko po ng maayos ang trabaho ko kung sakaling makuha ko ito. At ito po ang mga detalye ko. Saad niya, tsaka inabot ang kanyang resume. Napatitig ang binata sa inabot ng dalaga at tumaas lang ang kanyang kilay rito at nagpalipat-lipat ang tingin niya sa papel at sa babae. A yellow pad? Bulalas ng binata dahil sa dinami-rami ng mga nag-apply sa kanya ay ito pa lang ang may lakas loob na magpasa sa kanya ng isang resume na sinulat sa yellow pad. Ay, yes po. Ay, pasensya na po kayo sir dahil kailangan ko po kasi talaga ng trabaho. At 49 pesos lang ang pera ko. Pinamasahe ko na nga ang 20. Tapos binili ko ng saging yung 10. Tsaka dyan, binili ko ng ballpen at papel lang natira. Pasensya na po, gipit po kasi talaga ako. Litanya niya at ibinaling ni Byron ang kanyang tingin sa papel at halos malula siya sa kanyang nakita. What is this? 10 pages ang resume. Do you think may sapat akong oras para basahin ang 10 pahina ng resume mo? Kasi sir, di ba, pag nag-a-apply, ilalagay mo lahat ng talento at karunungan mo, kaya sinulat ko lahat. Katwiran niya. Tama naman ang dalaga, kaya hindi na nag-aksaya ng oras si Byron bagkus ay binasa na lang niya ang mga nakasaad sa papel. What is this? Why do you have this dancing talent? What? Yayang in-applyan mo, di ba? Hindi dancer. And your favorite music is budots. What is budots? Yun ba sir? Kasi di ba, kapag naging yaya ka ng bata, dapat may ituturo ka rin. Kaya nilagay ko yung talent ko na pwede kong ituro sa kanya. Magaling ako sumayaw, sir. Lalo na sa budots. Ay nako, gusto mo ba ng sample? Ganado niyang wika sabay tayo mula sa kinauupuan niya. No, I don't need to see your foolishness. Sit down. Tura ng binata at dismayadong umupo ang dalaga at ngumuya na lang ng bubblegum. Dahil sa ginawa ng dalaga ay uminit ang ulo ni Byron at ibinaba ang papel. Don't you know na hindi ka pwedeng nguya ng nguya kapag nasa interview ka? Opo, pero paraan ko po ito kapag kinakabahan kasi ako. Turan niya at napapikit na lang sa inis ang binata. Bawal po ba talaga? Pasensya na po. Wika ni Maya, tsaka inluwang bubblegum, tsaka idinikit sa ilalim ng mesa. Sa inis ni Byron ay pinigilan niya ang kanyang sarili na magalit sa dalaga. Marami nang nag-apply bilang yaya ni Gabriel, ngunit kung hindi pabaya ay hindi rin ito gusto ng bata. Upang magbagalit ng tuluyan ay ibinalik niya ang kanyang atensyon sa papel ng dalaga. Okay, nakasaad dito sa resume mo na you're good when it comes to chicken and fishing. What does that mean? Yan po, magaling po akong magpanggap na isda at manok. Sagot niya at bahagyang natawang binata. Magpanggap bilang manok? At kailan pa naging kalagay-lagay yun sa resume? Turan niya at tawang-tawa ang kanyang kalooban sa sagot nito. Pakiramdam ni Byron ay magigiliw ang anak niyang si Gabriel sa dalaga. Fine. Nakasaad dito sa resume mo that you're good when it comes to cooking. What food can you cook? Marami. Nilagang itlog, pritong itlog, sinabawang itlog, at hindi magpapahuli ang pritong hotdog.
Okay, that's bad. But pwede ko yung hayaan. Marami namang taga-silbi dito sa bahay na pwedeng magluto more than your eggs. Last question, Maya. Do you love kids? Do you have kids? And can you love May Gabriel as your own child? Seryosong tanong ni Byron at ngumiti ng napakatamis si Maya. Wala po akong anak, pero gusto ko pong magkaroon ng isang anak balang araw, kasamang magiging asawa ko. At opo, kaya ko pong mahalin ang anak mo bilang tunay kong anak at mamahalin ko siya ng walang sawa, kagaya ng isang pagiging tunay na magulang. Ang pagmamahal na binigay sa akin ng aking ama at ina ay pwede ko rin pong ibahagi sa kanya. Tura niya rito. Sa isang iglap ay gumaan ang puso ni Byron. Pakiramdam ng binatay na huhumaling siya sa kabaitan ng dalaga. At ito pa lang ang unang pagkakataon na may sumagot ng buong puso sa simple ngunit malalim niyang tanong. Alright, ibibigay ko sa iyo ang trabaho at sa araw na to, pwede ka na mag-umpisa. Talaga po? Tanggap na po ako? Naku, maraming salamat po, sir. Byron, you can call me Byron. Byron, maraming salamat po, Sir Byron. Pangako ko po sa inyo na gagawin ko ang lahat ng ikakabuti para sa trabaho ko. Makakaasa po kayo sa serbisyo ko, Sir Byron. Masayang sambit ni Maya at sa oras na yon ay ganap na siyang yaya ni Gabriel. Simula sa araw na iyon ay nagsilbi si Maya sa mansyon na yon at alagang-alaga niyang bata ng buong pagmamahal. At ngayon ay kasalukuyang nasa opisina si Byron. Ngunit malaya niyang napapanood sa kanyang laptop ang pinagagawa ni Maya kasama si Gabriel. Seriously, ginagawa niya yan with my kid? Tawang-tawa niyang sambit nang makita sa kanyang laptop na naglalaro ng isda-isda si Maya kasama si Gabriel. At ang mas malala pa ay hindi lang si Maya ang nag-e-enjoy, kundi si Gabriel rin. At hindi niya sukat akalain na ang kabaliwan na iyon sa resume ni Maya ay siyang magpapasaya sa kanyang anak. At kanina pa siya napatitig sa laptop nang hindi nawawala ang kanyang ngiti sa labi. Sa kalagitnaan ng pagiging masaya ni Byron ay biglang may isang panauhi na pumasok. Byron, close your laptop at mag-uusap tayong dalawa. Sambit ng isang lalaki at nilingon ito ni Byron. Dad, What are you doing here? for a talk, Byron. Tura nito at umupo sa bakanting silya. About what, Dad? Okay. Wala na si Kuya Brent mo, your twin brother. At bakit nasali si Kuya dito, Dad? Is this about Eliza again? No, not about her. We are not talking about that crazy woman right now. Kung ganon, tungkol saan na naman to, Dad? Bakit parang napaka-importante nito? Naalala mo ba ang sinasabi ko sa inyo noon ng kuya mo? Na isa sa inyo ipapakasal ko sa isang dalaga sa takdang panahon. Ito na ang panahon na yun, Byron. Ang kuya mo sana ang ikakasal pero umibig siya sa iba. At ngayon wala na siya. Ikaw na lang ang natitira sa akin, Byron. Kayo ni Gabriel. At nais ko sanang pakasalan mo. Ang babaeng yun para na rin sa ating kumpanya. And who is that woman, Dad? Tanong ni Byron at nagulat ang ama na agad sumagot ang anak. Hindi ka man lang ba magagalit, Byron? Like what other people do? I'm single, Dad. And Gabriel is asking for a mom sa akin. Kaya I wanna know who is that woman. Kung magugustuhan siya ni Gabriel, pakakasalan ko siya. I wanna meet her as soon as possible. Well, about that, anak, matatagalan pa tayo dyan. Kasi may ginagawa pa raw na isang importanteng bagay ang dalaga. I understand, Dad. Sabihan mo na lang ako kapag okay na at kung kailan ko siya makikilala. Sagot ni Byron at agad ring natapos ang pag-uusap nilang mag-ama. Nang makaalis ang ama ni Byron ay muli siyang umupo sa kanyang silya at pinanood si Maya at Gabriel. Habang kaharap ang laptop niya ay palagi siyang napapangiti kapag nakikita si Maya na mahal ang kanyang anak. Palagi itong nakahalik kay Gabriel at makikita rin ng sobrang gaan ang loob ni Gabriel sa bago nitong yaya. She's so different. Bira lang sa isang taong kagaya niya na kaya magmahal ng anak ng iba. She loved my son like her very own. Sana may ganitong katangian ang ipapakasal ni Dad sa akin dahil kung wala, di bali na lang. Usal niya sa kanyang isipan habang nagigiliw sa panonood sa dalawa. Habang abala si Byron ay nakarinig ulit siya ng pagbukas ng kanyang pintuan. Dad, may nakalimutan ka ba sabihin? Tanong ni Byron habang hindi tinititigan kung sino ang panauhin. So, dito pala siya galing. Wika ng isang boses ng babae at agad na isinira ni Byron ang kanyang laptop
Sabay tiningnan ng naturang panauhin. Eliza, what are you doing here? Tanong niya sa babaeng ayaw niyang makita. Well, I'm here para kausapin ka tungkol kay Gabriel. Gusto kong kunin ang anak ko, Byron. Lathala nito na para itong may buong karapatan sa bata. What? Ang kapal naman ng mukha mo, Eliza. Matapos mong ipagbuntis noon si Gabriel at iwanan sa isang kalye na parang isang pusa, babalik ka dito para kunin siya. Saan ba aabot ang kakapalan ng mukha mo, Eliza? Wala kang karapatan na husgahan ako, Byron. Hindi ikaw nagsilang sa kanya. Anak ko siya. At kahit ilang yaya pang kunin mo para punan ng puso ni Gabriel na nangungulila sa isang ina, ay hindi yun mapupunan ng kahit sino man. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Eliza? Nung isinilang mo yan, iniisip mo bang ina ka niya? Matapos mo siyang iwan, iniisip mo ba na kailangan ka niya? Hindi mo naisip, Eliza. Dahil hindi ka niya ina. Ako ang nagdala sa kanya sa mundong to, kaya malinaw na ako ang ina niya, Byron. Wala ka nang magagawa. Sa tingin mo ba, sapat na yun para tawagin kang isang ina? Isang mabuting ina? Hindi natatapos ang obligasyon mo bilang ina sa pagsilang lang ng sanggol. Hindi mo nga tinangkang palakihin, kundi nagpasya kang iwanan lang siya sa kalye na walang katao-tao. Tiniis mo ang iyak niya, Eliza. Kung ganun, sinasabi mo pang wala akong karapatan sa anak ko. Simula nung inabandona mo siya, wala ka ng karapatan sa kanya. Mariing wika ni Byron at tumulo ang luha ni Eliza. Sige, hahayaan kitang tanggalin ako ng karapatan sa sarili kong anak. Pero may isang kapalit. Bigyan mo ko ng 1,000,000. 1,000,000 at sapat na para manahimik ako, Byron. Sambit nito at hindi makapaniwalang napatawa ang binata. I can't believe na nagawa ka mahalin ni Brent, Eliza. Wala ka nang kwenta. Mukha ka pang pera. Alright, 1,000,000 tama. Okay. Nung kinuha namin si Gabriel, inagaw mo siya sa amin at binenta mo rin sa amin. Ngayon, gusto mo na naman ng 1,000,000. Bibigyan kita ng 1,000,000. Basta't huwag na huwag ka nang magpakita sa anak ko. Pamangkin mo lang siya, Byron. Pero mahal ko siya bilang anak ko. Anak siya ni Brent, kaya anak ko rin siya. Yun ang nagkaiba natin, Eliza. Kaya kong mahalin si Gabriel bilang isang ama. Habang ikaw, hindi mo kayo magpakaina sa isang bata na hinahanap-hanap ang pagmamahal mo. Now here's your 1,000,000. Leave. Now. Galit niyang sigaw sa babae at tinanggap ni Eliza ang 1,000,000 bago tuluyang umalis sa harapan ng binata. Kahit wala na si Eliza, ay parang aatakihin pa rin sa puso si Byron. Ngunit nang mapatingin siya sa kanyang laptop at makita si Maya at Gabriel na masaya, ay gumaan na rin ang loob niya. Nagpatuloy ang mga araw at maayos at masaya si Maya sa kanyang trabaho. Mahal niya si Gabriel at mahal niya ang trabaho niya. At ngayon ay kasalukuyang nakaupo si Maya sa isang silya at nakaupo si Gabriel sa kanyang mga hita nang biglang dumating si Byron. Good afternoon, baby. Come on, give me a hug. Wika ni Byron at dali-daling umalis si Gabriel mula sa hita ni Maya at binigyan ng yakap ang ama. Daddy, nag-play kami ni Yaya and alam mo ba, I love Yaya, 200%. Wika nito at ngiting na patingin si Byron kay Maya tsaka binalingan ng kanyang atensyon ng bata. Really? 200% para kay Yaya? Ilang percent para kay Daddy? Wala po. Oh, that's unfair, baby. Hindi mo ba mahal ang Daddy? I still love you, Daddy, but 1% lang. Kasi lagi kang wala, 1% lang muna for you. Pero there's one way naman para madagdagan ng love ko sa'yo eh. At anong paraan naman yun? Malin mo si Yaya. Sagot nito at nagkatitigan sina Maya at Byron at may ilangan sa kanilang mga mata. That way, Daddy, you can have 100% na love na binigay ko kay Yaya. She's beautiful naman, Daddy di ba? Well, yeah, she's beautiful. Sagot ni Byron at may kabuluhang tinitigan ng mga mata ni Maya at sa isang iglap ay kay bilis kumabog ng puso ni Maya para rito. Daddy, let's play na. Pagod na si Yaya kaya tayo naman, dali. May itinuro sa akin si Yaya eh. It's fun na nagpanggap ng isda. Litanya nito at nakipaglaro si Byron sa anak hanggang sa mapagod ito at makatulog.
At ngayon ay kasalukuyang nakatayo si Maya sa may bungad ng pintuan at nagigiliw na nakatingin kay Gabriel habang mahimbing itong nakatulog nang maramdamang may isang matangkad na lalaki ang nakatayo mula sa kanyang likuran kaya't nilingon niya ito. Sir Byron, ikaw pala. May kailangan ka po ba? Gusto mo ba ng tubig? Teka lang, ikukuha kita. Saad niya takmang tatalikuran niya sana ito nang hinawakan nito ang kanyang kamay. Kaya't napatingin siya sa kamay nito pataas sa mga mata ng binatang, tila may nais sabihin sa kanya. Bakit po, Sir Byron? Maya, gusto ko sanang magpasalamat sa pagmamahal mo para kay Gabriel. Ngayon ko lang kasi siya nakita na ganyan kasaya. Walang anuman, Sir Byron. Hindi mahirap mahalin si Gabriel. Mabuti siyang bata. Masigla at masayahin. Pakiramdam ko nga, para ko siyang tunay na anak. Turan niya at ngumiti si Byron. You're beautiful, Maya. Hindi lang ang panlabas mo ang may taglay na kagandahan. Pati na rin ang puso mo. You're a good woman. At masasabi kong magiging mabuti kang asawa para sa akin. Po? Anong sinabi mo, sir? Punot noong wika ni Maya at maging si Byron ay nagulat sa katagang lumabas mula sa kanyang bibig. Wala. Well, good night, Maya. Naiilang na wika ni Byron at akmang aalis na sana siya nang biglang nagsalita si Gabriel. Daddy, Yaya, I can't sleep properly. Pwede bang tabihan niyo ako? Kusot matang wika ng bata habang lumalapit sa dalawa. Kaming dalawa? Gabriel, pwede namang si Yaya mo na lang. May gagawin pa akong daddy eh. Paliwanag ni Byron at ewan ba niya, pero habang iniisip niya ang sitwasyon na magkatabi silang tatlong matulog, ay parang hindi niya ito makakayanan at kay bilis ng pagkabog ng kanyang dibdib. No, Daddy. Lagi kang wala sa house kaya gusto ko katabi ka. Kahit ngayong gabi lang, please. Wika nito at hinawakan ang kamay ng mga ito. Please, Daddy. Please, Yaya. Muling pakiusap ng bata at muling nagkatitigan sina Maya at Byron. Well, okay lang ba si Maya? Mari bang maging katabi ka namin ngayong gabi? Nahihiyang tanong ni Byron rito at tumangwang dalaga bilang pagsang-ayon. Ayos lang naman sa akin, sir. Magkatabi lang naman kami hanggang makatulog siya eh. Turan niya at hinila na sila ng bata, papunta sa kama. At ngayon ay kasalukuyang nakahiga na sila sa iisang kama habang nasa gitna nila Byron at Maya si Gabriel. Daddy, Yaya, thank you. I feel like meron akong complete family. Alam niyo, laging sinasabi sa akin ng mga classmate ko na katabi nila matulog ang parents nila. Kaya gusto ko rin sanang may ganun, kahit ngayon lang. And thank you for that chance. Wika ni Gabriel at nalungkot si Maya nang marinig ang mga katagang ito mula sa bibig ng isang paslit. Gabriel, nandito lang ang Yaya para sa'yo. Kaya huwag ka nang sad, okay? Mahal kita. Anya sa bata at hinalikan niya sa pisngi. And me too, Gabriel. Mahal ka ni Daddy. And I promise, sisikapin pa ni Daddy na magkaroon pa tayo ng oras. I love you, baby. Saad ni Byron at hinalikan din sa kabilang pisngi si Gabriel at tuwang-tuwa ito sa mga halik na kanyang natatanggap. Daddy, alam mo ba, sabi ng classmates ko, nagkikiss din yung parents nila bago matulog. Daddy, can you kiss Yaya? Gabriel, gulantang nasagot ni Byron, ngunit pakyut lang siyang tinitigan ang mga mata ng bata. Please, Daddy, can you kiss Yaya? Ngayon lang naman eh. Tsaka sa pisngi lang. Ganun daw yun eh, kapag may kumpletong pamilya. Anito pa, at hindi susuko na hindi makuha ang hiling. Kibit balikat na napahilot si Byron sa kanyang noo at lakas loob na kinausap ang dalaga. Maya, sa pisngi lang. Okay lang ba sa'yo gawin ko yun? Pangako, gagawin ko to ng mabilis. Napatitig si Maya sa mukha ni Gabriel at ayaw niyang sirain ang imahinasyon ng bata sa isip nito tungkol sa isang buong pamilya, kaya tumango siya sa binata. Sige, basta saglit lang. Promise, I'll do it quick. Turan ni Byron at dahan-dahan nitong inilapit ang kanyang labi sa pisngi ng dalaga at masuyo itong ginawaran ng halik. Ang lambot ng pisngi ng dalaga at sa kanilang paglalapit ay abot sa kanyang ilong ang mabangong shampoo ng dalaga at hindi sadyang napatitig sa liig nito. At biglang may kung anong sensasyon ang lumukob sa kanyang buong katawan at biglang uminit ang kanyang pisngi, sabay sa pagkabog ng kanyang dibdib.
Daddy likes Yaya. Panunuya pa ni Gabriel at agad na lumayo si Byron sa dalaga. What are you talking about, Gabriel? Nalikan ko lang ang yaya mo because you wish for it, di ba? Yeah, pero nakita ko kung paano matitigan si Yaya, Daddy. Sad nito, sabay baling ng atensyon kay Maya. Yaya, Daddy likes you because he looks at you passionately with something deep in his heart. Panunuya ni Gabriel at namula ang buong mukha ni Maya. Don't tell me you like my daddy too, Yaya. Tuwang-tuwa nitong sambit at parehong nag-iwas ng tingin ng dalawa habang si Gabriel naman ay ipinikit ang kanyang mga mata para manalangin. Dear Lord, sana may good health si Yaya at si Daddy. And Papa God, please tell Daddy na mag-asawa na siya. At please tell him na si Yaya ang gusto kong maging mommy. And please tell Yaya na i-love niya si Daddy para forever na akong may mommy. Kasi yung mommy ko, hindi ako love eh. Ayaw niya akong makita. Wika ni Gabriel at kay bilis na gumaralgal ang boses nito at nagsimula ng umiyak. Papa God, if bigyan mo ko ng mommy at complete family, magiging good boy na po talaga ako. Tsaka Papa God, kahit badang tunay kong mommy, mahal ko pa rin po siya. Sana, mahal niya rin ako. Sana, bisitahin niya ako tapos ihag ako kahit saglit lang. Kasi mommy ko pa rin siya eh. Wika ni Gabriel at umiyak na ito nang umiyak. Naawa si Maya sa bata at parang dinudurog ang kanyang puso sa mga dasal nito at naisip niya na kung gaano siya kaswerte sa kanyang pamilya ay siya ring pighati ng batang inaalagaan niya. Gabriel, tama na baby. Trust me, mahal ka rin ng mama mo. Anya sa bata at yumakap ito sa kanya ng kahigpit. Talaga, Yaya? Mahal niya ako? Paano mo nasabi na mahal niya ako? Kasi, sabi ng mama ko na walang ina na hindi mahal ang kanilang anak. Kaya sigurado ako na mahal ka rin ng mama mo. Love ko rin siya, Yaya. Love ko mommy ko kahit di ako sigurado sa sinasabi mo. Sagot nito at niyakap din ni Byron ng bata upang iparamdam dito na mahal niya rin ito. Sa ganoong sitwasyon na pagkakayakap sa batang, si Gabriel ay nalaglag sa mahimbing na pagkatulog ang tatlo na para silang isang buong pamilya. Kinaumagahan ay mas naunang nagising si Gabriel sa dalawa at ngayon ay kasalukuyang naaaliw ito sa pagkuha ng litrato sa dalawang mahimbing pa rin ang tulog at mahigpit na nagyayakapan. At hindi pa nakontento si Gabriel at kumuha din siya ng litrato na kasama siya. Habang sa kabilang banda naman ay unti-unting nagigising sina Byron at Maya at sa pagdilat ng kanilang mga mata ay ang isa't isa ang una nilang nakita. Sa gulat ni Maya ay napasigaw siya at sabay silang napabalikwas ng bangon. Ngunit isang tinig ang humahalakhak ang umagaw sa kanilang atensyon. Gabriel? Sabay nalang bigkas sa pangalan ng bata na ngayon ay tawa pa rin ang tawa na tila'y nanunuya. Yaya, look, tingnan mo to. Ganito kayo magyakap ni Daddy, oh. Sambit ni Gabriel at pinakita ang litrato sa dalawa at kapwa sila nahiya sa isa't isa. Bakit kaganyan kung yumakap sa akin? Paninisi ni Maya sa binata. Ikaw din naman Tura nito at kilig na kilig si Gabriel. Yaya, Daddy, you hug each other so tight like a lover. Ang himbing pa ng tulog nyo eh. Kaya tingnan nyo, nagpicture din ako kasama kayo. Sabat ni Gabriel at pinakita sa dalawa ang litrato nilang tatlo. See? Parang meron akong tunay na mommy. I love you, Yaya. I love you, Daddy. Dugtong ng bata at hinalikan ng pisngi ng mga ito. Ang trabaho ni Maya sa loob ng mansyon ni Byron kasama si Gabriel ay hindi naging madali sa samot-saring emosyon na kanyang nararamdaman. Mahal niya si Gabriel at naaawa siya sa bata at parang gusto niyang ibigay rito ang pamilya na gusto nito. Ngunit alam niya sa kanyang sarili na darating ang araw na iiwan niya ang mansyon na ito. At isa pang rason na nagpapabahala sa kanya ay ang nararamdaman niya para kay Byron. Habang inuudyok siya ni Gabriel sa daddy nito, ay nahuhulog na rin ang kanyang loob rito. Kasalukuyang nakatayo ngayon si Maya sa harap ng mga bulaklak at naaaliw na dinidiligan ng mga ito. Ikaw na magsabi sa yaya mo, Gabriel. Iyoko, ikaw na magsabi, Daddy.
Ikaw kasi, hindi mo siya sinama eh. Di sana si teacher nagsabi sa kanya. Go na, Daddy. Ikaw na magsabi kay Yaya. Pagtutulak ni Gabriel sa ama. Bigay mo to sa kanya, oh, para pumayag. Dugtong ng bata at inabutan ng pinitas na bulaklak ang ama na tinanggap din naman ni Byron. Do you think papayag ang yaya mo to play with us sa event ng school mo? Dahil lang sa flower na to? Gawin mo na lang kasi, Daddy. Sagot nito at hinilang ama palapit sa yaya. Yaya! Yaya! Sigaw ni Gabriel at napatingin si Maya rito. Gabriel, nakauwi na pala kayo. O give me a kiss please. Saad niya at hinalikan siya ng bata sa pisngi. Ang tamis naman ng halik na yan. Gusto mo ba ng gatas? Tanong niya at umiling ang bata. Ayoko, Yaya. Pero may gustong sabihin sa'yo si Daddy. Daddy, bigay mo na. Pagtutulak ni Gabriel sa ama at hindi alam ni Byron kung saan banda siya magsisimulang magsalita. Ito, para sa'yo Maya. Wika ni Byron at hindi makatingin ng diretso sa dalaga. Ewan ba niya? Pero pagdating kay Maya ay naduduwag siya. Dagdagan pa ng mapang-udyok niyang anak. Bulaklak? Bakit mo ko binibigyan ng bulaklak? Because Daddy wants you to be his, Yaya. Singit ni Gabriel at hinila ni Byron ng anak at tinakpan ng bunganga nito gamit ng kanyang palad. Maya, huwag mong pansinin ng batang to. Masyado lang siyang madaldal. Ang bulaklak na yan, para pakiusapan ka sana na maging nanay ni Gabriel bukas para sa palaro nila sa school. Maaari ba? Yun lang ba? Walang problema. Sasama ako sa inyo bukas. Paunlak ni Maya rito. Talaga, Yaya? Yay! Excited na sambit ni Gabriel at humagalpak ito sa tawa at sa ganong paraan ay hindi na mabura ang saya sa mukha ng bata at masaya itong naglaro sa natitirang oras ng araw. Pagod na pagod si Gabriel sa kakalaro nito at agad siyang nakatulog matapos kumain. Matapos iayos ni Maya ang lahat ay dahan-dahan niyang hinalikan sa noo ang bata. I love you, Gabriel. Bulong niya rito at pinatay niya ang ilaw sa silid. Lingid sa kanyang kaalaman ay may nakatingin sa kanya. Byron? Bulalas niya sa pangalan nito matapos niya itong makita sa bungad ng pintuan. Maya, can we talk? Tungkol saan? Importante lang. Come on, join me. Sagot nito at walang tanong-tanong na sumama si Maya sa binata at ngayon ay kasalukuyang magkaharap sila sa iisang mesa. Ano palang pag-uusapan natin, Sir Byron? Marami, Maya. Here, a wine for you. Tura nito at binigyan ng wine si Maya at malugod itong tinanggap ng dalaga. Wine? Parang seryoso ang nais mong sabihin sa akin ah. Ano ba yun? Aniya. At umupo ito sa tabi niya at seryoso siya nitong tiningnan sa mga mata. Maya, thank you for loving my child. Sa dinami-rami ng mga naging yaya niyan, ikaw lang ang bukod tanging nagmahal sa kanya. Nang ganito, kaya rin siguro mahal na mahal ka ni Gabriel. Maya, I'm happy na dumating ka sa buhay namin ni Gabriel. Walang anuman. Hindi naman sa nanghihimasok ako sa buhay mo, Sir Byron. Pero sana, hindi ka nag-anak kung hindi mo naman pala siya kayang bigyan ng ina. Tura niya at saglit na tumahimik si Byron. Can you be his mother? Mother? Ako? May ina si Gabriel, Sir Byron. Ang nobya mo, o ang asawa mo o kung ano man siya. Bakit hindi kayo magkaayos para sa anak niyo? Kawawa kasi ang bata. At sa labis na pagmamahal ko sa kanya, kulang na lang. Hilingin ko na sana ako na nga lang ang ina niya. Sana ako ang tunay niyang ina para walang batang Gabriel na nauuhaw sa pagmamahal ng isang ina na hindi na kailangang hilingin kundi kusa na lang ibigay. Sir Byron, bakit hindi ka nalang makipag-ayos sa ina ni Gabriel? Aniya at dahan-dahang napailing si Byron. I can't do that, Maya. Hindi ako pwedeng makipag-ayos sa ina niya. At bakit naman hindi? Gumawa kayo ng bata tapos pati pag-aayos hindi niyo magawa. Anong klaseng mga magulang kayo? Si Gabriel ay pamangkin ko. Pamangkin ko lang siya, Maya. Pagtatapat niya at kumunot ang noo ni Maya sa narinig. Ha? Hindi mo anak si Gabriel? Pero daddy ka niya? Di niya ako kasi wala nang daddy niya. Anong ibig mong sabihin? Twin brother ko ang daddy niya. At namatay siya sa isang aksidente.
Ang mama naman niya, iniwan na siya. Iniwan? Namatay na rin ba ang mama ni Gabriel? Nope, she's alive. Wala lang siyang pagmamahal sa bata. Iniwan lang niya si Gabriel nun sa kalye. At tamang-tama na pinapahanap ko sila sa mga tauhan ko at mabuting palad na natagpuan nila si Gabriel sa isang kalye ng sanggol pa. Sinubukan kong kausapin ang ina ni Gabriel para sa ikabubuti ng bata. Pero binenta niya lang sa amin, palit ng pera. At nagkita kami ng ina ni Gabriel nung nakarang araw lang. Nanghihingi na naman ng pera. Kawawa naman palang alaga ako. Nais ko pa siyang mahalin, Byron. Mahalin mo rin ako, Maya. Wika ni Byron at gulat na napatingin si Maya sa kanya. Anong sinabi mo? Love me, Maya. Sagot ng binata at marahang hinaplos ang mukha ng dalaga. Sa mga haplos ni Byron ay hindi lumaban si Maya, bagkus ay tila may kung anong kumpas sa kanyang damdamin na nais pang ramdamin ang palad ng binata sa kanyang pisngi. May pagtatanggi siya sa binata at nais niyang lumayo rito dahil alam niya sa kanyang sarili na may ibang lalaking naghihintay para sa kanya. Ngunit hindi niyang magawang ilayo ang kanyang sarili kay Byron. Maya, you are the kindest woman in the world. Gusto mong bigyan ko ng ina si Gabriel, di ba? I am his uncle. At upang bigyan ko siya ng isang ina, kailangan ko ng isang babaeng magmamahal sa akin. And that's the reason I'm asking you to love me, Maya. If now you feel nothing for me, please, love me. Noon, sinasabi ko sa sarili ko na gusto ko kung mag-aasawa man ako, yung kagaya mo. Pero habang tumatagal, ikaw na mismo ang gusto ko, Maya. Ikaw ang gusto kong mapangasawa. Seryosong wika ni Byron at unti-unting naglalapit ang kanilang mga mukha hanggang sa nagtagpo ang kanilang mga labi. Sa unang pagsalakay ay marahan at puno ng pag-iingat at ramdam ni Maya ang malapad na palad ni Byron na sumasakop sa kanyang buong pisngi. Kusang gumalaw ang kanyang labi upang tugunan ang mga halik ni Byron at unti-unting pumikit ang kanyang mga mata para lasapin ito. Sa sitwasyong naganap ay magkasalungat ang puso at isipan ni Maya. Sa kanyang isipan ay nais niyang itulak si Byron palayo dahil paano niya ipagpatuloy ang pag-ibig na ito kung nangako siya sa kanyang ama na magpapakasal siya sa isang binatang gusto nito para sa kanya. Ngunit ang kanyang puso ay ayaw sumunod sa nais ng kanyang isipan at nagpaubaya sa mga halik ni Byron. Lumalim pa ang gabi at kapwa lumalim din ang halikan ng dalawa. At sa init ng kanilang katawan na hindi mapigilan ay isa-isang nawala ang mga saplot nila sa katawan at nagsalo sa mainit na gabi. Kinabukasan ay maagang nagising si Maya at wala na sa kanyang tabi si Byron. Dali-dali siyang umalis sa kama at nagbihis at hindi niya alam kung paano niya muling haharapin ang binata dahil sa namagitan sa kanila kagabi. Isa-isa niyang pinulot ang kanyang mga damit sa sahig at madali ang nagbihis, ngunit nagulat na lang siya nang may biglang yumakap mula sa kanyang likuran. I had a great night with you, Maya. Sambit ni Byron at isinubsob ang kanyang mukha sa likod ng dalaga. Byron, sandali. Yung nangyari kagabi, baka dahil lang yun sa alak. Huwag mo sana yung seryosohin. Seryoso ako, Maya. Walang bahid ng pag-aalinlangang tura ni Byron at kagatlabing nais maluha ni Maya. Maya, may problema ba? Pananagutan kita. At seryoso ako sa mga sinabi ko sa iyo kagabi. Hindi lang ako basta lasing, Maya. Gusto talaga kita. At gusto kong pakasalan ka. Iyon na nga ang problema, Byron. Hindi kita maintindihan, Maya. Mahal kita. Gusto din kita. At yun ang problema. At anong problema kung mahal mo ko? I'm just here. Handa akong pakasalan ka, Maya. Hindi pwede, Byron. Bakit hindi pwede? Kasi ikakasal ako sa iba. Pagtatapat niya at natigilan si Byron sa narinig. Ikakasal ka sa iba? May fiancé ka na? Pero sabi mo wala kang boyfriend. Wala akong boyfriend, pero nangako ako sa ama ko. Napakakasalan ko ang lalaking gusto niya para sa akin. Kaya hindi pwede. Pwede, Maya. Mahal mo ko. At paano kung after this night,
Nagbunga pala yung nangyari sa ating dalawa. Kakausapin kong ama mo. Talaga bang gusto mo akong makasama, Byron? Gustong gusto. Let me talk to your father. Sasabihin ko sa kanya na mahal kita at malinis ang intensyon ko sa'yo. At patutunayan ko sa kanya na nararapat ako para sa'yo. Masinsinang sagot ng binata, ngunit naglihis ng tingin ng dalaga. Hindi na kailangan. Sa susunod na araw ang uwi ko sa bahay namin. Ako nang kakausap kay Daddy. Pero, huwag kang umasa, Byron. Dahil hindi ko alam kung hahayaan ako ni Dad na magpakasal sa lalaking hindi niya pinili para sa akin. Mas mabuti siguro. Kalimutan mo na to. No. Aasa ako, Maya. Aasa ako. Kagaya mo. May mga bagay din akong kailangang ayusin. Pero para sa'yo, gagawin ko lahat, Maya. Mahal kita. At mamahalin pa kita. Sambit ni Byron at hinagkan sa labi ang dalaga. Sa puntong ito ay maaring mali ang pagmamahala ng dalawa. Dahil kapwa sila may mga suliraning kailangang lutasin. Ngunit para sa kanilang pagmamahalan, ay kakayanin nila itong harapin. Simula sa araw na yon, ay malayang nagmahalan sina Maya at Byron, kasama si Gabriel, at sinulit ang mga sandali hanggang dumating ang araw ng paglisa ni Maya. At ngayon ay kasalukuyang nakatayo si Maya sa harap ng gate kasama si Gabriel at Byron. Yaya, hindi ko na babalik. Lumuluhang sambit ni Gabriel at niyakap ang bata ng kahigpit. Gabriel, makinig ka. Ito ang huling pagkikita nating dalawa. At sana, sa pagbalik ko, ay mas maayos na ang lahat. Mas maayos? Pagbalik mo ba, pwede na kitang maging mommy? Tanong nito at ngumiti si Maya. Basta, babalik ako, Gabriel. Sa ngayon, magpakabait ka ha. Huwag kang pasaway. Good boy po ako, Yaya. Promise. Babalikan mo ko, ha? Huwag mo rin akong iwan. Pangako, Gabriel. Sagot niya. At muli itong hinagkan sa noo habang ang mga yakap nito sa kanya ay parang ayaw na siyang pakawalan. Matapos niyang magpaalam sa bata, ay ibinaling niya ang kanyang atensyon sa binatang si Byron. Byron, alagaan mo si Gabriela. Huwag mong kalimutan ang gatas niya. Habilin niya rito, ngunit sinagot lang siya nito ng isang mariing halik sa labi. Maghihintay ako, Maya. Hihintayin kita. Hanggang sa balikan mo kami na magiging pamilya mo. Wika ni Byron at muling hinalikan ng dalaga bago ito tuluyang umalis upang bumalik sa ama nito. At ngayon ay kasalukuyang kaharap ni Maya ang kanyang ama sa iisang sofa at hindi ito natuwa sa sinasabi ng anak. Akala ko ba, gusto mo lang malaman kung ano ang kaya mong gawin sa buhay sa labas ng pangangalaga ko? Maya, pero ano itong nangyari sa'yo? At bakit ibinigay mo ang sarili mo sa lalaking yon? Daddy, alam kong mali ako. Sadyang umibig lang ako eh. Nagmahal ako ng isang taong hindi ko sukat akalain na mamahalin ko pala. Dad, hindi ko na kaya magpakasal sa lalaking gusto mo para sa akin. At may ibang minamahal na yung puso ko. Pero nangako ka sa akin, anak. Alam ko. Patawarin mo ko, Dad. Wika ni Maya at nagkibit balikat ang doon. Nak, nangako ako sa taong pakakasalan mo at sa ama niya. Mamayang gabi pupunta sila dito para makita ka. At wala akong magagawa kung ayaw mo talaga sa kanya. Ang nais ko lang ikaw na mismo ang kumausap sa anak ng kumpare ko mamayang gabi. At kung anong mangyari, magpakumbaba ka. Ikaw ang nangako. Ikaw ang aatras. Kaya ikaw ang magpakumbaba. Maliwanag ba? Gawin mo ito ng maayos, Maya. Papayag kaya sila, Dad? Yan ang hindi ko alam, anak. Basta magpaliwanag ka lang ng totoo. Baka maintindihan ka ng binatang yon. Habilin ng Don sa natatangi niyang anak. Sumapit na ang oras ng gabi at kasalukuyang pababa ng hagdan ngayon si Maya. At abot tanaw na niya ang kanyang ama na ngayon ay kaharap ang sinasabi nitong kumpare at agad siyang lumapit sa mga ito. Magandang gabi po sa iyo. Bati ni Maya sa panauhin at tuwang-tuwa itong tumingin sa kanya. Siya ba ang anak mo, kumpare? Kay gandang dalaga. Sigurado ako magkakaroon tayo ng gwapo at magagandang apo dahil sa taglay niyang ganda. Pero, ay naku iha,
May gustong sabihin sa'yo ang anak ko at nandun siya ngayon sa puno ng mangga. Nakatayo at naghihintay sa'yo para sa isang mahalagang pag-uusap. Sige po, pupuntahan ko po siya. Sagot niya rito at agad na nagtungo sa hardin. Medyo madilim ang hardin, ngunit aninag pa rin ang panauhin dahil abot ito ng ilaw na nagmumula sa mansyon. Nakatalikod ang binata. Nakasandal ang likod nito sa puno ng mangga at dahan-dahan siyang lumapit sa puno. Magandang gabi. Ako palang mapapangasawa mo. Sabi ng daddy mo, may dapat ka daw sabihin sa akin. Pero may sasabihin din ako sa'yo. Go ahead. Pasensya ka na. Alam ko, nangako ako sa'yo at sa ama mo. But I can't be your wife. May mahal akong iba. The same goes for me. I can't be your husband. But wait. Wika ng binata nang mapansing tila pamilyar sa kanya ang boses ng dalaga. Sabay nilingon ito sa likod ng puno at sabay silang nagulat sa isa't isa. Byron? Teka nga, anong ginagawa mo rito? At ikaw din. Anong ginagawa mo dito? Don't tell me ikaw si Marian. Ako nga, huwag mong sabihin, ikaw ang dapat kong pakasalan. Well, judging the situation, parang ganun nga siguro, Maya. Ano? Bakit hindi mo sinabi sa akin ng tungkol dito? Hindi ko alam. Kung ganun, anak ka nga nang doon. Kung ganun, di ka galing sa mahirap. But, I don't know what's happening, Maya. But I'm happy to see you again. Maligayang sambit ni Byron at niyakap ng mahigpit ang dalaga. Byron, ikaw na mahal ko at ang lalaking ipapakasal sana sa akin ay iisa. Masaya ako, Byron. Masayang-masaya ako na sa ganito nagtungo ang lahat. Sambit ni Maya at muling nagtagpo ang kanilang mga labi. Kung gano'n, Maya, walang dahilan para hindi natin ituloy ang kasal. Lika. Tura ni Byron at hinila ang dalaga papunta sa kanilang mga ama. Dad, Don, itutuloy po namin ang kasal. Magpapakasal po kami ni Maya sa lalong madaling panahon. Siwalat ni Byron at nagkatinginan ng dalawang Don. Byron, akala ko ba ayaw mo? Bulalas ng ama ng binata at hindi rin mapigilan ng isang ama ang kanyang bunganga upang tanungin ang babaeng anak. Ikaw din, Maya. Akala ko rin ba ayaw mo? Ano ba nangyayari at naguguluhan na kami? Daddy, binabawi ko na yung sinabi ko sa'yo. Magpapakasal na po ako kay Byron at gusto namin na gawin to sa lalong madaling panahon. Tura ni Maya at naguguluhan man ng dalawang ama ay natuwa ang mga ito sa pasya ng kanilang mga anak. Whatever it is, kung ano man ang nangyayaring hindi namin maintindihan, ay hindi na yun malaga. Excited na ako mga anak sa pag-iisang dibdib nyo at kami na ang bahala sa engagement party niyong dalawa. Wika ng Don at sa puntong yon ay napuno ng saya ang kanilang mga puso. Sa pagkakataong iyon ay bumalik si Maya sa mansyon ni Byron at muli silang nagkita ni Gabriel. Masayang-masayang bata sa balitang nalaman nito at ito na yata ang pinakamasayang bata sa buong mundo. Hindi nagtagal ay idinaos na ang engagement party ni Byron kasama si Maya at hindi nawawala si Gabriel sa kanilang tabi na para isa nila itong tunay na anak. Naging abala si Maya sa naturang party na yon at ganun din si Byron nang biglang kumawala sa kamay ni Maya si Gabriel. Gabriel? Gabriel, saan ka pupunta? Sigaw ni Maya at agad na sinundan ng bata. Nakita ito ni Byron kaya agad niyang sinundan ng dalawa. Habang sa kabilang banda naman ay nakalabas si Gabriel ng gate at isang babae ang sinundan nito. Sino ka? Palagi kitang nakikita sa school ko. Nakasilip ka sa akin. Tapos ngayon nakasilip ka ulit sa akin. Sino ka ba? Gusto mo ba ng food sa loob? Ikukuha kita. Alok ni Gabriel sa hindi kilalang babae. Ang bait mong bata ka. Ang laki-laki mo na. Pwede bang payakap? Lumuluhang wika ng babae at kinuha ni Gabriel ang panyo niya sa kanyang bulsa. Huwag na po ikaw mag-cry. Ito po yung towel ko. Tsaka hahag po kita. Tura ng bata at niyakap ang babae ng kay higpit at ganun din ito sa bata. Habang nilalasap ang matamis na yakap, ay hindi mapigilan ng babae ang mapaluha ng todo
at pinugpog ng halik ang pisngi ng bata. Ang laki-laki mo na. Ang tagal-tagal na. Sambit ng babae. Habang walang tigil sa pagluha at sakto namang dumating si Maya. Gabriel? Sino yan? Halika dito. Apura ni Maya. Inagaw ang bata upang protektahan ito. Pasensya ka na, miss. Pero sino ka? Sunod na tanong ni Maya at naguluhan kung sino ba ito at bakit ito umiiyak. Ikaw ba ang mapapangasawa ni Byron? Ako nga. Bakit mo naman natanong? Tsaka bakit ang putla mo? Kailangan mo ba ng pagkain? Ng tubig? Anong gusto mo? Tutulungan kita. Anya, at maligayang ngumiti ang babae kahit na may mga luha ito sa mga mata. Hindi na kailangan. Sapat na sa aking malamang isang mabuting babae ang mag-aalaga at pagmamahal kay Gabriel. Pakiusap, mahalin mo siya. Katulad ng isang tunay na ina. Sandali, huwag mo sabihin na ikaw ang ina ni Gabriel. Sapantahan ni Maya at nanlaki ang mga mata ng batang si Gabriel at agad itong umiyak. Mommy? Ikaw mami ko? Bakit ngayon ka lang nagsabi? Mommy, hindi mo ba ako mahal? Bakit mo ako iniwan? Bakit di mo ako sinama sa'yo? Ayaw mo sa akin? Hindi mo ako mahal? Hindi ba ako mabango? Hindi ko pogi? Kulang isa yung ngipin ko pero good boy naman ako. Bakit mo ako iniwan? Hindi naman ako makulit. Hagulhol ng batang si Gabriel at mas lumuha pa ng lumuha ang babae at hindi mapigilang yakapin at buhatin ang sariling anak. Mahal na mahal kita, Gabriel. Mahal na mahal kita. Higit pa sa buhay ko. Pero mahina ang mommy. Mahina ang mommy mo, Gabriel. Tura ng babae at sakto namang dumating si Byron. Elisa, anong ginagawa mo rito? Malis ka na. Pagtatabuyin ni Byron na tinagaw ang bata mula rito. Daddy siya yung mommy ko. Gusto ko pumayakap ang mommy ko. Hagulhol ng bata at kumakawala sa bisig na Byron. Hindi ka niya mahal, Gabriel. Mahal daw niya ako, sabi niya. Tura ng bata at hindi na mapigilan ni Maya ang makialam. Byron, hayaan mo kaya muna silang mag-usap. I can't let that happen, Maya. Tura ni Byron at binalingan ng atensyon si Eliza. Magkano na naman kailangan mo, Eliza? Byron, wala ko ibang gusto kundi makita ang anak ko kahit sandali lang. Gusto ko lang siyang makapiling kahit sandali lang. Akala ko, kaya kong limutin ang anak ko pero hindi ko pala kaya kahit anong gawin ko. Nahihirapan din ako, Byron. Kaya sana, hayaan mo ako makasama yung anak ko. Wala kang karapatan sa kanya. Simula nung iniwan mo siya sa kalye at hindi ka pa nakontento. Tinangka mo pa siyang nakawin mula sa amin at ibenta mo siya sa amin, sarili niyang pamilya. Anong klase kang ina, Eliza? May pagmamahal ako sa anak ko, Byron. Kung ganun, bakit mo siya iniwan? Dahil may sakit ako. Siwalat ni Eliza. At nagulat si Byron, maging si Maya, sa narinig. May sakit ka? Wika ni Maya at naawa sa ina ni Gabriel. May cancer ako. Buntis ako nung nalaman ko na may cancer ako. Mahal na mahal ko ang kakambal mo, Byron. Mahal na mahal ko ang anak ko. Hindi madali sa akin ang lahat. Nahihirapan din ako. Akala mo ba masaya ako? Hindi. Kung ganon, ang pera'y ginamit mo sa pagpapagamot mo. Sambit ni Maya at naluluha na rin sa sitwasyon. Nung pinagbubuntis ko si Gabriel, may stage 1 cancer ako. Gusto ng mga magulang ko na ipalaglag siya para mapagamot ko ang sarili ko pero mahal ko ang anak ko. Mahal ko ang anak namin ni Brent. Ipinagpatuloy ko yung pagdadalang tao ko kahit na alam kong lalala ang kalagayan ko. Inilihim ko rin to kay Brent dahil hindi pa ako handang magtapat sa kanya. Masakit ang buhay ko, Byron. 7 buwan akong buntis doon kay Gabriel nang mabalitaan kong mamatay sa aksidente ng taong mahal ko.
Impyerno yun sa akin, Byron. Para akong ligaw. Parang mamamatay ako. Iisip ko na kung paano na yung anak ko. Wala na nga siyang ama. Wala pa ako. Sa bigat ng damdamin ko, isinilang ko si Gabriel ng premature. Hindi siya malusog dahil wala akong pambayad sa ospital. Ibinayad ko ang sarili ko sa doktor. Kung hindi niyo sana nilihim ni Brent yung relasyon niyo, sana natulungan ka, Eliza. O sana humingi ka ng tulong sa akin. Sa amin. Nahihiya ako. Sapat na arugain niyo ang anak ko. Para sa akin, ang bagay na yun ang hindi ko magawa bilang ina. Naisipan kong humingi ng pera sa inyo. Hindi kapalit ng anak ko, kundi para mapagamot ko ang sarili ko. At hinayaan ko na lang kayong tignan ako bilang mukhang pera dahil hindi rin naman ako magtatagal sa mundong ito eh. Sinisikap ko lang mabuhay ng mas matagal kahit na hindi ako kilala ng anak ko. Ang tingnan siya sa malayo na maayos ay sapat na para sa akin. Akala ko kaya ko mawala sa mundo na hindi ko nasasabi sa kanya na mahal ko siya pero nagkamali ako. Hindi ko matiis eh. Hindi ko siya makalimutan. Mommy. Tawag ni Gabriel sa kanyang ina at nag-apurang bumaba sa kanyang ama at niyakap ng mahigpit ang kanyang ina. Daddy, gusto ko pong makasama si Mommy, please. Pwede naman ako magkaroon ng dalawang mommy, di ba? Hiling ng bata at napatingin si Byron kay Maya at tumango si Maya bilang pagsang-ayon. Byron, Maya, pwede bang hayaan niyo ako makapiling ang anak ko? Kahit sa konting sandali na lang ng buhay ko. Pakiusap. Baka hindi pa huli para sa akin ang lahat. Pakiusap ni Eliza at lumapit si Maya rito at niyakap ang babae. Sino ba kami para ipagkait sa inyong panahon at pagkakataong maging masaya? Malaya kang makasama ang anak mo, Eliza. Malaya kang makasama siya at kahit kami. Taos-pusong, sambit ni Maya at laking tuwa ang nararamdaman ni Eliza sa kanyang puso at nagpasalamat sa magkasintahan. Dahil sa nangyaring yon, ay nakasama nila si Eliza sa mansyon hanggang sa huling sandali nito na makasama ang sarili nitong anak. Habang si Gabriel naman, bagaman nawala ng ina, ay nagamot ang sugat nito sa dibdib. Pumanaw man ang kanyang ina pero kapwa sila masaya sa paghihiwalay na yon. At nawala ang sakit sa kanyang dibdib. Hindi nagtagal ay ikinasal na sina Maya at Byron at best man nila si Gabriel. Lumipas sa mga buwan ay agad na nagbunga ang pagmamahalan ni Maya at Byron at ngayon ay kasalukuyang nakaupo si Maya sa sofa habang si Gabriel naman ay nakadikit ang tenga nito sa tiyan ni Maya at ganon din si Byron. Oh, Daddy, sumipang baby. Sumipang baby, Daddy. Narinig mo yun? Magiging kuya na ako, Daddy. Magiging kuya na talaga ako. Tuwang-tuwa nitong sambit at wala atang balak tigilan ng pag-aabang sa bawat pagsipa ng bata sa loob ng tiyan ni Maya. Kaya't ngiting na pangiti si Maya at Byron sa isa't isa at malambing na naglapat ang kanilang mga labi at niyakap ang panganay nilang anak na si Gabriel. At sa kanilang pagmamahalan ay nakabuo sila ng isang masaya at maayos na pamilya. Dear listeners, dito na po nagwawakas ang isa na namang napakagandang kwento ng pagmamahalan ni Maya at ni Byron. Quick shoutout na rin sa ilan sa ating mga masusugid na taga-subaybay. Quick shoutout to Miss Imelda Forteza from Calamba, Mary Jane Fermin, avid listener, Arlene Alcalde from Jeddah, Saudi Arabia, Josie Guadalupe, Mary Jane Santos listening from Bahrain, Marie Lopez from Saudi, Irma Barion from Silang Cavite, avid listeners Mavic Bautista, Judith Roma, Miss Laarni from Saudi, Glenda Calizar, Sunshine Sotalbo from Saudi Arabia, Miguel Dizon, and Regine Aguilar from Saudi Arabia. Muli, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa mga kwento ng Dear Celine at naway makasama ko kayong muli sa susunod na kwento.